mo, yung na Charlene ngayon, nasaan yung tunay na anak nila? Hindi ko siya binalikan at wala din akong balak na alamin pa. Nga patay na yun eh. Pagod na po ako. Pero ayoko pong sumuko. Ayoko pong magpatalo. Bruce, sandali, hinto mo yung sasakyan. Princess, ano bang nangyari? Nakita kita umiyak. Si tatay po kasi lumala na po yung sakit niya eh. Eto, gamitin mo pambayad ng hospital bills. Princess, this is my sister Mimi. Siya yung head ng store. Siya yung bago nating staff. Pwede mo na siyang tawagan. Makasagutin ka na niya. Hello? Xavier? Who is it? Wala rong number lang. In fairness ilang araw ka pa lang dito pero ang dami mo nang nabenta. Naku. Hindi ka niya pwede makita. Aalis na lang po ako. Hindi ka pwede lumabas. Makikita ka ni Libby. Hi, Libby! What a pleasant surprise! Hi, tita! Hi! Asan si Mommy? Si Mom. Umalis si ate. May ka-meeting siya ng mga bagong supplier. So, ikaw lang pala talaga mag-isa ngayon dito? Yes! Wala pa kasi akong mahanap na kapalit ni Carol mula nung nag-resign siya. May masasuggest ka ba? As if naman, tita. So, why are you here? Do you need anything? Actually, sinabi kasi ni Mommy na dumating na yung order kong dress from Ilocos, yung gift ko for Viana. Baka nauwi ng mommy mo sa bahay niyo. Hindi pa daw eh. Can you help me look for it? Sure. Upo ka muna. Ako na maghahanap, ha? Upo ka lang dito. Here, sit down ka muna. Ako na bahala, okay? Diyan ka lang, okay? O ano? May nakita ka ba? Wala. Sinearch ko na yung pangalan ni Charlene at Raymond pero naka-private yung mga social media accounts nila. Tsaka wala akong mahanap na picture ng anak nila. Ay naku, wag mo na masyadong karirin yan. Baka sa event na to, magkita na kayo. Oh my God! Magkakaroon ako ng award! O ayan na, may opportunity ka na para magpaandar. Alam ko naman yan lang yung gusto mo. Oo naman, syempre, deserve ko to. Isipin mo buong buhay ko, nandiyan lang ako sa isang tabi, dinadaan-daan at binabaliwala ng mga tao. But now, ako ang star. Ako ang bida. At hindi lang yan. Kailangan mo talaga magpasabog. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil hindi lang ikaw ang nag-iisang awardee dyan. 10 kayo na female entrepreneurs. At isa doon, ang mortal mong kaaway, si Charlene Cristobal. Gusto ka ba? Nakausap ko si Gigi. Isa sa mga organizer ng event. Binigay niya sa akin lahat ng pangalan ng mga babaeng kasama sa ceremony. Tingnan mo nga naman. Talagang pinagtatagpo kami ng tadhana. Kaya nga sabi ko sa'yo, baka sa event na yan, magkita na kayo ng anak ni Charlene, na anak mo. True! Oh my God! Gusto ko siyang makilala. Maraming salamat sa tulong mo, Miss Charlene. Natutuwa ang mga inmates, lalong-lalo na sa mga gagawin mo. Actually, matagal ko nang alam yung quality ng mga gawa nila dito. Really? Yes, I was detained here 17 years ago. At hindi ko kinakahiya yun dahil ang dami kong natutunan. Actually, kaya nga ako bumalik dito dahil gusto kong bigyan yung importance yung gawa nila. Sayang nga, hindi ko pa nagawa noon. I was really busy with my suppliers. May nabaltaan din ako na tinutulungan yung isang jail. Mabuti na lang napansin niyo rin kami. Oo naman. Oo nga, ang dami na nagbago dito. Wala na ako masyadong pakilala. 17 years is a long time, Miss Charlene. I suppose. Nagpapalit mo ang baby ninyo? Hanggang ni Charlene, si Raymond at ang future ko. Ito na yung ganti ko. Kukunin ko yung anak nila. Mabubuhay siyang kikilalanin at mamahalin ng maling bata. Baka panahon na. Panahon na para malaman niya.
Tita, hindi mo pa ba nahahanap? Libby, hindi ko talaga mahanap eh. Wala talaga. Yung stock room na check mo na. Hindi. Na-check ko na yan bago ka dumating. Wala talaga ako nakita ng dress na sinasabi mo eh. Baka naman kasi hindi mo napansin. Huh? Let me check. Libby! Baka ito yun. Ha? This is not from Ilofos. Well, tita, Yes? hindi na kita abalahin. Babalikan ko na lang some other time. Okay. Sige. Tatawagin na lang din kita pag nahanap ko na hinahanap mo, okay? Okay. Bye! Bye. Sige, hatid na kanya. Dahan-dahan. Ingat ka, ha? Princess? 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 Wait lang. Sige, dahan-dahan. Okay ka lang? Pasensya na po, Miss Mimi. Ayusin ko na lang po yung stock room. Ay, hindi. Okay lang. Ang mahalaga, hindi ka nakita ni Libby, okay? Buti na lang naisipan mo magtago dyan. Gusto ka na. Sorry, Okay ka lang? Sure ka? Hindi. Hindi ko kaya. Hindi nila ako mapapatawad. Parang pamilyar yung mukhang yun. Sino po? Sure. Yung isa sa mga inmates? Ay, naku, ate. Alam mo ba, buti na lang mabilis mag-isip to si Princess. Nakakapagtago pa siya. Pasensya na po, Ma'am Charlene. Ano ka ba? Wala kang kasalanan. Pero ayoko po na magkaroon ulit kayo ng samaan ng loob ni Libby. Princess, kung aalis ka dito, paano ka? Paano kayo? Di ba nasa ospital pa yung tatay mo? Tsaka, sa totoo lang po, gusto ko po yung trabaho ko dito. Masaya po ako. Siguro dahil lumaki rin po ako sa kulungan, kaya sobrang na-appreciate ko po itong mga gawa ng inmate. Ang sarap lang po sa pakiramdam na kahit sa gandong paraan lang, nakakatulong po sa kanila. Kaya nga mas dapat hindi ka umalis dito. Ate, paano si Libby? Matatago pa ba natin sa kanya to? Yun nga, alam ko naman na kailangan kong sabihin to kay Libby. Naghahanap lang ako ng tamang pagkakataon. Yung nasa magandang mood siya, para hindi magkagulo. Alam ko naman na maiintindihan niya to. Ako nang bahala mag-explain sa kanya. Sana po. Sana nga po, Ma'am Charlene. Princess, magiging maayos din ang lahat.